Ginawa mo na lahat pero ayaw talaga magbasa at magsulat ng anak mo. Tatanungin kita, very good na gusto mong turuan, pero sana hindi mo napapasa yung pressure ha? Baka kaya mo gustong i-follow up sa bahay kasi yung kapitbahay o yung pinsan ang galing-galing na samantalang yung anak mo ayaw pa magsulat ng pangalan or ayaw magbasa. Kailangan ginagawa mo yan dahil gusto mo at dahil ready na yung anak mo. Pero kung ipe-pressure mo lang siya, nararamdaman niya yon, lalong magpupumiglas ang anak mo. Paano mo hinanda? Bumili ka ng mga writing materials, baka may libro, may lapis, may papel. Very good yon. Nakahanda na, may lamesa, baka may ilaw ka pa, ready ka na talaga magturo. Tapos yung anak mo nagpupumiglas, ayaw, umiiyak, ikot ng ikot, nasa ilalim ng mesa, ayaw talaga gawin yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa. Dahan-dahan kasi, hinanda mo ba? Dapat 5 minutes muna, matagal kang 5 minutes. Baka after 2 weeks, after a month pa, bago maging 10 minutes yung inyong turuan, bago maging 15 minutes, dahan-dahan magpapaliwanag ka at saka kailangan may laro din. You have to make it fun. Ang importante, consistency. Hindi pwedeng mahihinaan ka ng loob. Ayaw talaga ng anak ko, ano bang gagawin ko? Tapos nag-aaway na kayo, walang mangyayari sa'yo. Dahan-dahan, unti-unti, ibig lang siguro sabihin, hindi pa ganun ka-ready yung anak mo. Dapat lang hindi ka rin papalag. Dapat lang consistent ka. Every day, 5 minutes, 5 minutes. At dapat yung objective mo para matuto siya at hindi mo pinapasa yung pressure dahil ang ibang batang edad niya ay ang galing na. At tandaan mo, yung not being ready now does not mean never ready. It only means not yet. Think about that.